Nagsisimula ang pelikula sa Osaka, Japan, kung saan makikita ang isang pink na ice cream truck na papunta sa kanyang destinasyon. Sa loob ng truck ay makikita si Kate na naghahanda ng kanyang sandata kasama si Varric upang isagawa ang misyon na patayin ang dalawang pinuno ng Yakuza gang sa Japan. Bago simulan ang kanyang misyon ay binibigyan ni Varric si Kate ng kanyang paboritong soda drink na tinatawag na Lemon Boom Boom. Pagdating sa lokasyon ay agad bumaba si Kate mula sa truck at hinarap ang dalawang gwardiya kung saan ay madali niya itong napatay. Pumuesto si Kate sa mataas na lugar upang isagawa ang mga plano. Agad na nakita ni Kate ang isa sa kanyang mga target na lumalabas mula sa sasakyan, kaya't naghanda siyang kumilos sa signal ni Varric. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay kasama ng target ang kanyang anak na babae na nagngangalang Annie. Kahit nakilala si Kate bilang pinakamahusay na sharpshooter, mayroon siyang isang pusong maawain at nag-aatubiling pumatay sa harap ng mga bata. Ngunit dahil sa pakiusap ni Varric ay masidhi niyang ginawa ang pagbaril. Samantala sa isa pang sasakyang malapit ay makikita si Kijima, isang pinuno ng Yakuza gang at kapatid ng lalaking naunang pinatay ni Kate. Tumakas si Kijima dahil pakiramdam niya ay nasa panganib rin ang kanyang buhay at naiwan ang kanyang pamangkin. Nakita ni Kate si Annie na umiiyak sa tabi ng katawan ng kanyang ama at lubos siyang nagsisi sa kanyang mga aksyon at pinili na ipagpaliban ang kanyang misyon. 10 buwan ang nakalipas sa Tokyo ay nagja-jogging si Kate nang makita niya ang isang masayang pamilya. Ang pagkakataong ito ang nag-udyok kay Kate na mag-isip na magretiro mula sa kanyang mapanganib na propesyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais para sa isang normal na buhay kay Varric at nagnanais din ng kaligayahan na nakikita niya sa iba. Gayunpaman inaakala ni Varric na ang mga pangyayari sa Osaka 10 buwan na ang nakalipas ang pangunahing dahilan sa pagnanais ni Kate na magretiro. Isang gabi, habang nasa bar si Kate ay bigla siyang nilapitan ni Stephen at nagtapos silang magkasama sa kanyang hotel room. Habang si Stephen ay nasa banyo, napansin ni Kate ang kanyang ID card at sinubukan niyang tandaan ang kanyang address. Nakatanggap ng mensahe si Kate na nag-uutos sa kanya upang tapusin ang misyon na patayin si Kijima. Pagdating sa lokasyon ay nakahanda na si Kate upang magpaputok. Ngunit nang lumitaw ang kanyang target ay biglang sumakit ang kanyang ulo, dahilan upang mabigo at tinamaan lamang sa kamay si Kijima. Dahil dito ay nagpasya si Kate na umalis sa gusali dahil sa lumalalang sakit ng ulo. Habang paalis siya ay bigla siyang nawalan ng malay na humantong sa isang aksidente sa kalsada. Naalala niya ang kanyang nakaraan na naglalantad sa kanyang paglalakbay bilang isang ampon na itinaguyod ni Varric upang maging isang malakas na babae mula sa kanyang kabataan. Sa paggising sa hospital ay natuklasan ni Kate na nilason siya ni Stephen gamit ang polonium sa kanyang alak. Naalala niya ang address ni Stephen at nagplano ng paghihiganti laban dito. Pinilit niya ang isang doktor na magbigay ng isang stimulant serum upang kontrahin ang lason sa kanyang katawan. Di nagtagal ay hinarap ni Kate si Stephen na umamin na siya ay inatasan ng manager ng nightclub na tinatawag na Kazuo Sado, isang tauhan ng kanyang target na si Kijima. Pagkatapos nito ay iniulat niya ang insidente kay Varric na humahanap ng karagdagang impormasyon. Itinanong ni Kate kay Varric ang tungkol kay Kazuo at nalaman na kadalasan silang nagtitipon sa isang lugar na tinatawag na Black Lizard. Bago kumilos ay huminto si Kate sa isang convenience store upang bumili ng flashlight at sponge upang gamitin bilang silencer ng kanyang baril. Sa Black Lizard ay agad niyang pinaputokan ang isa sa mga miyembro ng Yakuza, ngunit hindi nagtagal ay nauubos na ang kanyang bala na humantong sa isang mano-manong laban. Matapos harapin ang mga miyembro ng Yakuza sa lugar ay isa na lamang ang natira. Kinuha ni Kate ang impormasyon mula sa lalaki at nalaman niya ang kinaroroonan ni Annie na pamangkin ni Kijima. Pinuntahan ni Kate ang isang concert at nakita niya si Annie at nakilalang ito ang batang nakita niya 10 buwan na ang nakakaraan. Sa labas ng concert ay ipinaliwanag ni Kate kay Annie na tawagan si Kijima, ngunit wala siyang numero sa kanyang uncle. Sinabi ni Annie na ipapakilala si Kate kay Renji, ang kanang kamay ni Kijima. Habang tinatawagan ni Annie si Renji, ay kinuha ni Kate ang telepono at sinabihan si Renji na nakidnap niya si Annie. Sinabi niyang magkita sila ni Renji sa Moraka Market sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay dinala ni Kate si Annie sa banyo kung saan nagpasya siyang baguhin ang kanyang anyo sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang sariling buhok. Bago makipagkita kay Renji ay inilok ni Kate si Annie sa banyo. Sa parehong oras ay ipinadala ni Renji ang kanyang tauhan na si Shinzo upang iligtas si Annie mula sa pagdukot ni Kate. Nang magkita ay tinanong ni Kate si Shinzo kung nasaan si Kijima, ngunit biglang bumunot ng baril si Shinzo kaya't binaril ito ni Kate.
Nagkaroon ng barilan habang sinusubukan naman ni Annie na makatakas. Tumakbo si Kit at hinabol ito ng mga kalaban. Nakalabas si Annie ngunit nakita ito ni Shinzo at balak patayin ang bata. Ngunit biglang dumating si Kit at pinatay si Shinzo. Prinotektahan ni Kit ang bata na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga alaala noong siya ay isang ulilang bata. Dinala ni Kate si Annie kung saan ay nalaman niya mula kay Annie ang kinaroroonan ni Renji at ang kasalukuyang papel nito bilang kapalit ng namatay niyang ama. Walang kamalay-malay si Annie na may kinalaman si Kate sa pagkamatay ng kanyang ama at itinuro nito kung saan matatagpuan ang karelasyon ni Renji na si Jojima. Pagdating sa lugar ay nagtulungan ang dalawa upang makapasok si Kate. Pagpasok nila ay agad tinutukan ng baril ni Kate si Jojima, ngunit nagulat si Kate sa tunog ng speaker, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Jojima at naglaban ang dalawa. Nahirapan si Kit dahil malakas ang kalaban at nakuha ni Jojima ang baril. Ngunit pinalo ito ni Annie sa ulo na siyang ikinamatay nito. Natalsikan ng dugo ni Jojima si Annie at bigla niyang naalala ang pagkamatay ng kanyang ama sa Osaka. Niyakap ni Kate si Annie upang kumalma ito. Nalaman nila ang kinaroroonan ni Renji sa pamamagitan ng telepono ni Jojima. Matapos matuklasan ang ruta ni Renji, ay hinarang nila ito at pinagbabaril ni Kate. Agad tinanong ni Kate si Renji tungkol sa kinaroroonan ni Kijima. Nalaman ni Kate na karaniwang pumupunta si Kijima sa kanyang pamilya kapag siya ay nawawala. Bago umalis ay tinawagan ni Kate si Varric upang ipaalam sa kanya na natagpuan niya si Kijima. Sa daan ay patuloy na tinutulungan ni Annie si Kate habang lumalala ang kanyang kalagayan. Pagdating nila ay inutusan ni Kate si Annie na umalis na at kalimutan ang lahat ng kanyang nasaksihan sa araw na iyon dahil maaari pa rin siyang magkaroon ng normal na buhay tulad ng ibang bata sa kanyang edad. Pagkatapos maghiwalay ay lalo pang lumala ang kalagayan ni Kate. Bago kumilos ay nag-inject siya ng stimulant sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay nagtagumpay si Kate na makipagkita kay Kijima. Dito ay sinabihan ni Kijima si Kate na siya ay isang tauhan lamang sa laro ng iba at ang mga pangyayari sa Osaka ay hindi niya kasalanan kundi resulta ng agawan sa pwesto sa loob ng Yakuza. Nalantad na si Renji ay nangangarap ng magkaroon ng kontrol sa Yakuza at humingi ng tulong kay Varric upang matupad ang kanyang ambisyon kung saan ginamit si Kate bilang isang kasangkapan. Samantala ay dumating si Varric sa lugar at nagkaroon sila ng usapan ni Annie. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng putok ng baril at lumabas si Kate. Nalaman niya na sinabi ni Varric kay Annie na si Kate ang pumatay sa kanyang ama sa Osaka. Sinubukang magpaliwanag ni Kit, ngunit sa galit ni Annie, ay binaril siya nito. Sumakay ng sasakyan si Annie, at dinala ito ni Varric kung saan naroon si Renji. Sa pagbalik ng malay ni Kit ay naalala niya ang kanyang nakaraan. Di nagtagal ay dumating si Kijima, at ibinigay kay Kit ang stimulant. Samantala pinagbintangan ni Varric si Renji, na nilason si Kit nang wala ang kanyang pahintulot. Sinabi ni Renji na ginawa niya ito upang mawala ang taong nakakaalam na siya ang nag-utos na patayin ang ama ni Annie. Sa kabilang dako ay nasa sasakyan si Kit at Kijima kung saan ay patungo sila sa lugar ni Renji. Binigyan ni Kijima si Kit ng kanyang paboritong inumin na bombom lemon. Pagdating nila sa lugar ay pumasok si Kit kasama ang mga tauhan ni Kijima. Nalaman ni Varric ang pagdating ni Kit at iniutos kay Renji na harapin si Kijima. Pumasok si Kit at isa-isang pinatay ang mga kalaban. Nagharap si Renji at Kijima kung saan ay madaling napatay ni Kijima si Renji gamit ang espada. Sa oras na iyon ay nahanap ni Kit ang kinaroroonan ni Annie na hawak ni Varric. Dito ay ipinaliwanag ni Varric kay Kate na pinalaki niya ito upang sundin lamang ang kanyang iniutos, dahilan upang magpaputok si Kate at tinamaan si Varric. Dumating si Kijima at niyakap ito ni Annie. Nilapitan niya si Varric habang tuluyan na itong namatay. Sa bingit ng kamatayan ay humingi ng tawad si Kate kay Annie kung saan ay tinanggap naman ng bata. Pagkatapos marinig iyon ay tuluyan ng nalagutan ng hininga si Kate.